Kapiling natin sa linya ng komunikasyon ang Historical Science Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, si Ginoong Eufemio Agbayani III. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Makikikumusta po kami dito sa mga aktibidad para sa National Flag Days. Ano po ang nakahanay ng mga event para naman dito sa ating National Flag Days ngayong taon? Po, ang National Flag Day ngayong taon, magkakaroon po tayo ng sabayang pagtataas ng ating pambansang watawat. Ang pinaka-main na program ay gaganapin po sa Dambana ng Alapan sa Imus, Cavite. Kasabay po nito ay tataasin ng ating pambansang watawat sa Liwasang Rizal sa Luneta at sa Museo ni Marcela Marino at Felipe Agoncillo sa Taal, Batangas. No? Itong mga sites na ito ay very significant sa kasaysayan ng ating watawat. Kaya po sila yung may tuturing natin main sites. Pero sa pakikipagtulungan po ng Salute to a Clean Flag Movement, isa pong pribadong kilusan para sa paggalang ng ating watawat, ay magkakaroon din po ng simultaneous flag raising ceremonies sa higit 100 pook sa buong bansa. At nababalitaan po natin na makikisa din po ang iba't ibang mga paaralan, mga local government units, at iba pa ho mga organisasyon. Pero usually ginagawa po etong mga seremonya, syempre outdoor yan, watawat yan eh. May mga lugar kasi na apektado pa rin po ng bagyo, medyo maulan pa rin yung kanilang kalagayan. So ano po yung mga alternative natin, Ginoong Agbayani? Ang pinaka may masasalihan ng ating mga kababayan ay pagpapakita ng ating pambansang watawat. No? So kung hindi masyadong ligtas na lumabas ng bahay para isabit ito sa labas ng ating mga bahay, ng ating mga paaralan at opisina, pwede natin ito gawin beyond May 28. Dahil ang National Flag Days naman po ay mula May 28 hanggang June 12. Isa po itong panahon kung saan naghahanda tayo para ipagdiwang yung ating araw ng kalayaan. And yung mga nag-organize naman po ng ating mga simultaneous flag raising ceremonies ay mayroon naman po mga inihahandang backup plan para po kung sakali umulan ng malakas ay hindi naman din po nahirapan yung mga kababayan natin makikiisa. Pwede rin makilahok yung ating mga kababayan sa parang online. No? Kung mapapansin natin, may mga kababayan po tayong nagpapalit na ng profile picture gamit yung frame na mula sa National Historical Commission of the Philippines. No? So kahit po sa loob ng bahay, basta po tayo may internet connection, ay pwede po natin ipakita yung ating pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, sa pagdiriwang ng National Flag Days. Okay, Ginoong Agbayani, may tanong din ang akin pong katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes. Ginoong Agbayani, ito po bang mga aktibidad para sa Flag Day? Concentrated lang po ba ito dito sa ating bansa o meron din po sa ibang mga bansa bilang parte na rin po ng awareness para sa okasyon pong ito? Minomonitor po natin yung mga embahada at mga konsulado sa ibang bansa at marami po sa kanila ay nagkumpirma na, actually nagpo-post na rin sila sa kanilang mga social media accounts sa kanilang pakikiisa. No, depende rin kasi sa lugar nila kung magiging angkop yung pagkakaroon ng aktual na programa. Alam naman po natin no, na iba yung sistema ng pasok doon. No? At kadalasan nakakonsentrate sa June 12 yung mga gawaing pangmakabayan sa panahon ito dahil limitado din yung mga araw na libre, makakapag-leave o kaya makakapag-day off yung ating mga kababayan. Pero yung makita po na sumusuporta yung ating mga embahada sa pamamagitan ng kanilang mga post online ay isa na malaking tulong. Alright. Ginoong Eufemio Agbayani, meron na rin po ba tayong mga historical sites doon po sa West Philippine Sea? Dahil meron din pong ilan kasi na nagpapanukalan na magkaroon ng lighthouse o kaya naman po ay magtirik po ng watawat doon sa may West Philippine Sea. Ano po yung take po ninyo dito? Ay nakikiisa sa ating pambansang pamahalaan sa paninindigan na ang West Philippine Sea ay atin. Ito po ay bahagi ng ating teritoryo o ito po ay dapat pakinabangan ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong nai-install na historical marker sa Kalayaan, Palawan o kaya sa Bajo de Masinloc. Pero kinikilala natin yung pag-aari natin sa mga pook na ito sa pamamagitan ng ating Museum of Philippine Maritime History sa Iloilo City. At naghahanda rin ang ating tanggapan ng mga aktibidad para makiisa
sa panawagan na suportahan yung ating pakikinabang sa West Philippine Sea. Bagaman hindi pa tayo makapagtayo ng marker at yung ating naman po iba pang ahensya ng pamahalaan ay may mga ginagawa naman ng improvements, and even the private sector, kung mababalitaan natin itong nakaraan, mga nag-iwan ng buwi sa Bajo de Masinloc para i-assert yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Ayan, sige. At kami ho'y aantabay sa iba pa mga development ng mga programa simula ngayong araw at tuloy-tuloy pa pala ito hanggang June 12 sa araw po ng kalayaan.